So yan guys, yung ating window. So ngayon ang gagawin natin is diragdagan natin ng ikuha natin 5v5. So bilang 5v5 yung gagamitin natin guys. So ayan. So ito yung una nating window, yan, antenna. So 8114N. So nakabilan po yan, bilan 22. Ayan, 8114N, bilan 22 po yan. So ito yung window natin, ayan. Malayo yung window natin guys, nasa tabi ng kalsada dahil yung para sa mga customer kasi naka-kural kasi yung mga bahay dito. Kaya nilagay natin sa tabi ng kalsada para hindi hassle sa may-ari. So yan yung window natin, yan yung antenna natin. Ganun kalayo yung ating kwan. Ito yung setup sa loob ng bahay. Ito yung setup natin sa loob ng bahay. So ayan guys, yan yung existing na setup natin dito. Yung router, naka DHCP setup lang tayo. Ayan, yan yung router. Ayan. So, ito yung media converter, yan, naka media converter po kasi dito dahil nasa baba po ng area dito. Tapos yung antenna natin na pitopi doon sa bundok. So pinanatakbon lang natin dito yung internet sa baba. Ayan, hindi ko na maipakita sa video guys dahil malayo yung nasa mga 600 meters yung layo mula sa bundok ng lagyan ng antenna. Ito yung ating idadagdag guys. Ito na yung ating gagamiting bilan. So nakalagay dito is bilan 22. Ayan, ready to plug and play na siya, pero papalitan natin yung SSID nya dahil nabili natin ito sa Shopee. Yan, nabili natin ito ng 1,000 plus. Yan. So ang request kasi sa may-ari, dapat meron silang, kasi ang nangyari sa 8114N guys, meron mga customer na malalayo. Yun yung target natin. At saka yung sa malalapit, ito yung ating target. Kasi pag puro malayo yung gagamitin nating antenna, so ang nangyari is hindi makakonek yung nasa malapit o nasa loob ng bahay, dito sa loob ng bahay na mga customer. Minsan kasi may customer sila na dito nasa bahay, doon sa standby na sila doon sa may purok. Ayan, so set up natin. So pakita ko sa inyo guys paano ito kung configure gamit yung cellphone. Ayan, so susubukan natin. Ito, naka-configure na ito dahil kino-configure na ito sa binibilhan natin, pero hindi ko pa alam kung ano yung pinapangalan niya dito. So babaguhin natin yung pangalan. Ayan, so ito yung ating kuan. So naka-power na siya. Ito yung ating cellphone na gagamitin. So dito guys, sa ating nakabilan 22 po ito yung ating antenna. Yung ating window nakabilan 22, existing na yung bilang 22 nya. At saka yung yung ito bilang 22 rin ito. So babaguhin natin yung SSID nya. Ayan, so connect tayo sa wifi. So kadalasan kasi guys sa laptop natin siya sinisetting. So ngayon susubukan natin sa cellphone. So pakita ko sa inyo sa cellphone natin. So ayan, piso wifi yung nakalagay dito na kuan. So ano lang natin. Ayan, sinusubukan ko lang kasi siya guys. First time ko siyang gumagamit sa cellphone. So ngayon, hindi na natin siya mapasok. So ibig sabihin, itong antenna na ito, okay na yung kanyang configuration. So plug and play na siya. Pag bumili kayo sa online guys, plug and play na siya. Kaso lang yung SSID, yan, piso wifi yung SSID. So hindi ko kasi nasabihan yung binilhan ko na yun yung pangalan kasi madami yung binibili natin. So hindi ko na lang kuhan kasi marunong naman ako magpalit ng SSID. So sa cellphone, hindi natin siya pwedeng makonect. So sinusubukan ko sa cellphone. So ayan. Ayan, so obtaining IP address. So ibig sabihin okay na ito. Kaya di na siya mapasok sa cellphone. Okay na yung setup natin. Ngayon ang gagawin natin, gamit tayo ng laptop. So laptop yung pinaka option natin dito guys. And dito, search lang kayo hanapin lang natin yung control panel. Pagdating sa control panel, i-connect nyo network ang internet. Tapos double click.
Tapos change adapter settings. Ayan ang change adapter settings. Tapos dito internet, double click natin. Tapos dito properties. Pagdating sa properties guys, ayan kikita natin. So nakita natin dito is meron tayong nakalagay na internet protocol version 4. Ito yung ating i-double click. Ayan. Pagdating dito, use the following IP address. Ayan. So kailangan nating i-static yung laptop natin dahil naka-static po yung antenna nito para mapasok natin yung kanyang IP. So balik dito tayo sa laptop. So ang IP ang ano dito sa laptop kasi yung kuha nito is 192. Ayan. So 192.168.100.80 pwedeng .80 or anong gusto nyo guys. Dahil 100.1 po itong antenna. Okay. Close. So dapat naka-static yung laptop natin. Yan. O pag dito, try na natin dahil natapos na ito sa'yo sa Chrome. Open yung Chrome. Dito. So itype lang natin yung IP ng router. Yan. Type natin dito 192.168.100.1. Subukan natin kung mapasok yung ayan. So napasok yung ating router. So ang password dito is telecom admin. Ang username niya at saka password is admin telecom. Parang binabaliktad lang siya guys na maliit na letter. Tapos login tayo. Ayan, login. O, ayan. So ayan siya guys. So dito sa advance, ayan, mayroong nakalagay dyan sa advance. Padool lang, padool. Ayan. Advance. Pinutin lang natin yung advance. Tapos i-check natin guys, double check natin. Baka nagkamali yung ano, bilang 22 siya. Okay lang siya. I-check natin dito, baka nagkamali. So ayan, so okay siya guys. Okay yung pagkabilan ng binilihan natin sa 5v5 dito guys, kasi ito yung policy niya dapat copy from IP precedence, kasi pag hindi ito ano natin guys, hindi maka-internet yung ating window. Ayan, dito na tayo sa WLAN. Yan, dito natin, check natin dito. So ang nakalagay dito is ayan, piece wifi. So ilagay na natin yung ito lang yung pag magpalit tayo ng IP ng SSID. Dito lang natin siya sa WLAN. Ayan. 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 So piece wifi yung nilagay sa kuan. So ilagay lang natin yung yung SSID ng may-ari ng window dito. LAN indoor. Tapos apply. Tapos dito na tayo sa 5G. Ayan, 5G. So, lagay natin LANs indoor yan. Dapat kasi guys magkapareho yung pangalan ng 2.4G at saka 5G para maging dual band siya. Combine SID siya. Kasi pag hindi ito magkaparehas guys ng 2.4 at saka 5G, hindi makombine yung SSID. So dapat siya magkapareho talaga siya para makombine yung SSID. Yan. Yan, indoor. Ayan. So yan. So yan guys, ganun lang yung pag-setting ng SSID. So tingnan natin dito kung meron na bang, ayan, meron na siyang nakalagay na LANs indoor. Yan yung ating setup guys. Dapat dito yung SSID magkapareho ito ng pangalan sa 2.4G at saka 5G para mag-combine yung kanilang SSID guys. Ang settings pala dito guys, yan, pagpakita ko sa inyo dito sa ating settings sa upstream. Yan. Ayan, dito sa upstream. Yan. Ayan, meron siyang upstream. Ayan.
So ang settings pala dito guys, LAN 1. So ayan, LAN 1 siya. Ayan. So ibig sabihin ng LAN 1 yung upstream port niya, dito natin isaksak yung galing sa window. So pwedeng kayo na bahala guys kung ano yung meron siyang LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kayo na bahala kung ano yung ilagay nyo dito. So sa dito, ang kadalasan kasing kuan nito is LAN 1. So dito natin isalpak yung galing sa board ng ating window. So ayan. So ayan, mapakita ko pa sa inyo yung ibang mga dito sa LAN. Ayan. Sa LAN, ayan, nakalagay dito. Yung naka-check niya guys is LAN 2 at saka LAN 3. Dito naman yung EP. Ayan. Ito yung EP. Tapos yung LAN 4. Ayan, hindi siya naka-check. Ayan. LAN 4. Diyan natin ilalagay yung ating ISP o internet. Yan guys, yung internet natin galing sa router. Ayan, so titingnan lang natin dito. So ayan, yung kanyang primary address dapat siya lang yung naka-enable. Tapos naka-disable yung secondary address. Yan. Tapos dito sa DHCP server, yan dapat naka-off dito. Yan, naka-off para gagana yung ating Windows. So okay naman yung setup natin. Yung one. So ito lang yung ating tatandaan guys. Yan dito sa LAN port, ayan, sa layer 2 and 3. So dito natin gagamitin yung isalpak yung mga EP natin, yung mga access point natin na idagdag natin sa ating window. So ayan siya guys. So ayan, okay na ito. Pwede natin itong set up. Yan yung ating 5v5 yan guys. Kung nakita nyo, napansin nyo, yan, umilaw na yung LAN 1, LAN 2 at saka LAN 4. Yan, itong LAN 4 guys, yan yung sinabi ko sa inyo. So yan guys, susubukan natin. Meron kasi akong natirang oras dati pa, wala pa itong 5v5. So iba kasi yung guys, Wi-Fi 5 SOC, hindi siya mawala yung kanyang existing na oras mo. Hindi kagaya ng ibang OS na pag magpalit tayo ng mawala siya. So ayan, susubukan natin. Ayan. So connect na ako sa LANs. Ayan, nag-connect na. Dito na ako sa LANs indoor. So dito yung nilagay nating ISP kanina. So ayan, LANs indoor. Dual band siya. Ayan, nakita nyo 2.4G at saka 5G. Naging combine siya. So ibig sabihin combine yung kanyang SSID. So ayan. So dito tayo sa Chrome. Ayan, sa Chrome. So i-type lang natin dito yung 10.0.0.1. Yan. Kaya naka-pause siya. O i-resume ko lang. I-resume. Yan. Ito yung mga ito pa yung dashboard yan, na default dashboard pa ito. Dahil mayroon namang bayad yung maganda yung ibang theme. So ito. So yung yan, VLAN 22 siya. Hindi ko binago yung VLAN niya dahil mayroon naman tayong router. Kalagay dito, mapipilter naman yung ibang mga window na nakabilan din sa Wi-Fi 5 SOC. Iba kasi yung 5v5 guys. Pag pag naka 5v5 kayo, halimbawa meron kayong ISP, isang ISP lang, tapos yung window niya 5, ipalagay na natin na 5. So pag magkapareho yung VLAN nila, VLAN ID, halimbawa VLAN 22 ang kabila, tapos VLAN 22 rin kabila, tapos isang ISP lang yung ginagamit ninyo, may posibilidad na mag-aagawan yung LAN space Wi-Fi. Connected na tayo guys. Mayroon tayong oras kasi dati 14 hours. Pag-testing natin dito. Ayan, VLAN 22. So guys, i-explain ko lang sa inyo yung 5v5. Pag isang ISP, halimbawa isang ISP lang yung internet ninyo, tapos marami kayong window. Lagay na natin yung window nyo is 5 window. Tapos hindi kayo maglalagay ng router, naka-switch hub lang yung mga window na yon. Tapos magkapareho yung VLAN, magagawan yung VLAN ID nya. So hindi unstable yung kanyang bigay ng internet. Kaya pag meron tayong meron tayong 5v5, dapat kung 5v5 yung gagamitin natin, so iibahin natin yung mga VLAN kung gusto nyong diretso na yung ISP sa doon sa 5v5 mismo. Pero sa akin guys, sinilagyan ko ng router, kahit magkapareho pa yung VLAN ng 5v5 niyo at saka window ninyo,
pag meron siyang router, hindi siya magagawan dahil ang internet ng 5v5 doon siya kukuha sa router. So DHCP naman yung router, kaya automatic siyang magbibigay ng ibang IP kada setup guys, kaya hindi siya magagawan. Yun nga lang ay marami kayong masasaksak na kuan. Unlike sa diretso na sa kuan is hindi na maraming device na gagamitin. Pero po ang kuan nyo gagawin nyo para hindi magawan yung bilan ID ng 5v5 ay bahin niyo. Halimbawa, bilan 22, bilan 23, bilan 24, bilan 25, bilan 26, ganun. Pag 5 yung bindo nyo guys. So kayo nang bahala kung ano yung ilalagay yung bilan. Basta hindi siya magkapareho para hindi mag-conflict yung 5v5 na setup natin. So yun guys, naging connected na yung ating bindo. So ibig sabihin success yung ating setup. So binakabilan 22 siya yan. So dito. So indoor. So try natin i-connect sa outdoor. Kung gagana yung outdoor natin. So ayan guys, connected siya. So ibig sabihin okay na yung ating bindo.